Ngayon, mga kaibigan, ito ang sabi ni Secretary Delpin Lorenzana ng Department of National Defense na bukod po sa kanilang presensya nito pong Inchik, yan China, sa South China Sea, patuloy po silang nagdi-develop diyan po sa artificial land o island, mga kaibigan. Ang ibang tawag dyan reclamation, di ba? Area. Yan po ayon kay Secretary Delpin Lorenzana. Kinumpirma niya na ang mga sundalo ng Inchik ay laging present diyan po sa tatlong malalaking isla, mga kaibigan. Kabilang dyan itong Fiery Cross, Mischief and Subi Reefs. Yan po yung mga teritoryo ng Pilipinas, mga kaibigan. Tinanong po si Lorenzana kung patuloy ba ang construction activities dyan sa mga artificial island na yan. Sagot ni Lorenzana, yes. Sabi niya, tuloy-tuloy ang kanilang improvement ng mga nagagawa nilang isla. Ayon po yan sa kanyang pahayag sa House Committee on Appropriations during the budget deliberations for the Department of National Defense. At inamin ni Lorenzana na ang military walang information. Ito, pansinin ninyo Ito yung sinasabi ko nung una pa lang, mga kaibigan, na inaaway ng akala mo kung sinong nakaupong pangulo ngayon, mga kaibigan. Yung mga malalaking bansa na wala namang atraso sa atin at wala naman pong, hindi naman nakikipag-away. Ewan ko kung ano pumasok sa kukutin nito. Siguro, yun bunsod ng pagpapakita ng katapatan sa China. Ngayon, ang sabi ni Lorenzana, ito inamin niya na ang military walang impormasyon. Yun. Kung ano ang ginagawa ng China diyan sa mga teritoryo natin. Kung tawagin nila disputed, ano pa yung disimulado, ayaw nilang sabihin atin yun, mga kaibigan. Salita pa lang nito, wala na mga kaibigan Hindi na ipangungutang, hindi pwedeng ipangutang. Ganun yung yun yung kasabihan pag ang tao, mga wala ng kredibilidad, di ba? Yung salita mo, hindi pwedeng ipangutang Yan, di ba? Pag sinabing ganon, ibig sabihin, wala kang credibility, mga kaibigan. At ang sabi niya, the military cannot go these islands o go to these islands. Hindi raw pwedeng makapunta ron yung mga military natin, which in recent years have been installed with anti-ship cruise missiles. Dahil may mga nakaumang doon na mga missile, surface-to-air missile systems and radar jamming equipment. Hindi lang yan. Hindi ba pinagbawalan kayo ni Presidente Duterte na umaligid-aligid dyan, di ba? Mga kaibigan, sabi nyo na lang yan siyempre, pinabayan ninyo Alam natin na meron silang mga tropa dyan. Sinabi pa ni Lorenzana, but we do not know how big. Ibig sabihin, wala silang, sabi niya, we cannot have any way of knowing that. Wala silang kapasidad, ang ating militar. Ibig sabihin, pinagtatapat niya. Wala talaga tayong kakayahan. Openly, mga kaibigan, sinasabi niyan, tinatransmit niya sa kaaway natin. Yun yung sinasabi ni Rufus Rodriguez, ba't kayo nagpapapasok ng mga inchik dyan sa kampo? Hindi ba? Ba't nyo pinapapasok yan? Ba't kayo nakipagkasunduan dyan?
Ba't kayo nakipagsara ng kontrata dyan na pwede sila magtayo ng mga cell sites? Gayong tayo'y merong pinagtatalunan, hindi ba? Na teritoryo na inaagaw nila mula sa atin. Hindi nila mabigkas yun. Mga kaibigan, takot sila. Bakit ko pinapapansin sa inyo yung pong sinabi niya na wala tayong kapasidad o ang ating Armed Forces of the Philippines walang kapasidad, mga kaibigan, na malaman kung ano yung exactly na activities na nangyayari dun sa mga teritoryo natin. Bakit ho? Bakit wala tayong kakayahan? Wala silang ni intelligence information, wala eh. Nothing. Zero, mga kaibigan. Bulag na bulag sa kung ano ang nangyayari doon. Ang alam lang niya, meron silang tropa dyan. At alam niya, may mga missile. Tinatakot pa tayo eh. May missile, surface-to-air missile systems, and radar jamming equipment. Alam nyo, kung hindi kahayupan niyang pakikipagkasundo sa China, tignan ninyo hindi ba pag ikaw ay nakikipagmabutihan sa isang bansa, gagawin ba yan ng China? Doon pa lang mga kaibigan Hindi ba? Katulad yung ikaw, makikipag-usap ka sa tao para kayo magkasundo, magkaroon kayo ng magandang at mabuting relasyon, mga kaibigan, gagawin mo ba? Gagawin ba nung isa sa dalawang yun? Yung magiging dahilan para mabastos yung kausap mo. Malapastangan mo yung kausap. Meron bang usapang nilalapastangan ka? Meron bang tinatawag ni Presidente Duterte na kaibigan daw niya? Sinasama pa tayo natin, yung China. Siya lang yun Mga kaya, tsaka yung mga garapata na nakikinabang sa China. Yung mga nasa gobyerno na masisiba sa kontrata, sa pera, katulad yan sa Manila Bay. Lahat yan sa inchik yan. Di ba, kakontrata dyan yung kumpanya rin na ang nakapront itong si Dennis Uy. Itong pinatatabang kroni ngayon sa kasalukuyang administrasyon at pinatatabang oligarch ng kasalukuyang administrasyon. Meron bang ganong, kung talaga mabuti, layunin yan. Sa pag-uusap nyo, gayong kayo ay nakikipagmabutihan. May pa shake hands pa, di ba? Wala naman sila maipakita kung ano na yung mga sinasabing naging resulta ng mga ipinangakong investment dito ng China. Hindi naman investment yan One way din yan Mga kaibigan Sila lang ang kikita dyan Alin? Yang ginagastusan ngayon ng gobyerno na pagtatambak ng palsipikadong buhangin na dolomite dyan sa Manila Bay. Kaninong pera yan? Pera ng gobyerno ng Pilipinas yan. Pagkatapos, niyang katarantaduang maanumalyang proyekto na yan, susunod na ang pagpapalawak ng pagtatambak para sa mga pagtatayuang negosyo ng bansang China. Diyan po sa Rojas Boulevard, sa dagat, natatambakan nila Pasay, Maynila, at iba pang mga lungsod na malapit dyan sa coastal natin ng Manila Bay.
Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sipin mo, pera ng gobyerno, ginagamit sa pag-develop para bigyang daan. Iyan pong maitayo ang negosyo nila rito. Ite-take over ang economy ng Pilipinas. Para sa take over ng economy ng Pilipinas, take over ng China. Mga kaibigan. Ngayon, bakit natin sinasabi kanina, pansinin ninyo, yung salita ni Lorenzana, inutil na pala kayo eh. Bakit pa tayo may Department of National Defense? Eh kung ako si Lorenzana, di mag-resign ka na. Hindi ba? Eh wala naman pala kayong magagawa eh. Asan yung sinumpaan ninyo na ipagtatanggol ninyo ang bansang Pilipinas at ang mga mamamayan laban sa anumang pananakop, panlulupig na mangyayari sa bansang ito, mga kaibigan. Tsaka, simpleng kagaguhan na ano tayo eh, kinumpormiso tayo eh. Ang nakakumpirmiso, ang nakataya ngayon sa panganib, tayong mga mamamayan. Sila na naglilingkod at humihimod sa tumbong ni Xi Jinping at ng China, mga kaibigan, eh sila ang nakikinabang. Ikinukompormiso ang kaligtasan ng mamamayang Pilipino at ng ating bansa, ang kasarinlan ng ating bansa. Meron bang pakikipagmabutihan? Di ba tinatawag nila kaibigan daw natin yung China? Sana kung kaibigan mo lang yan, ano pakialam namin kung kaibigan mo yan? Hindi ba? Walang makikialam kung kaibigan mo ang China hanggat hindi maikukumpormiso ang interes at kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Ngayon, kung nakikipagkaibigan ka dyan at ang magsasaper ang mamamayan Pilipino at maikokompormiso ang ating kasarinlan, ang kasarinlan ng ating bansa, abay, hindi pwede yun. Hindi ba? Kahit sino, ang tawag nga dyan, kaya nga tinatawag na katraidoran yan eh. Yung ganyan sistema. Makikipagmabutihan ka sa isang bansa na puro one way. Mga kaibigan, isipin mo, pakikipagmabutihan ba yan ha? Sinasabi na nga nito si Lorenzana, nagtatayo dyan. Eh pinagtatalunan natin yan eh. Kung talagang in good faith yung mga yan at walang masamang motibo, mga kaibigan, at hindi nila balak talaga na sakupin ang Pilipinas at lupigin ang ating bansa, mga kaibigan, dapat wala silang gagawin dyan. Status quo. Hindi ba? Hanggat hindi tayo nakabubuo ng kasunduan. Hindi ka rin pwedeng pumasok sa kasunduan na kayo lang. Lalo na kung yan ay disadvantageous sa interes ng bansa at ng mamamayan. Anumang kasunduan na disadvantageous sa kapakanan at interes ng bansa, ng mamamayan, krimen yan. Mga kaibigan, Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! ito para sa kaalaman ng iba, si Secretary of State Mike Pompeo
nagsalita nga po sa ano ho, sa saan ba ito? Sa Vietnam yata eh. Sa Regional Asian Summit. Hindi. Tama. Sa isang Regional Asian Summit, meron siyang sinabi, don't just speak up. Hinihimok niya ang mga bansa sa Southeast Asia. Saan pa susunod yung mga bansang yan? Diba? Hindi sa Amerika, sapagkat lahat yan kita niyo yung sa Papua New Guinea. Alam ba ninyo? Ang Papua New Guinea, mahirap na bansa. Tinutulungan ng Australia yan. Umutang din sa kwan yan Sa China yan Alam ba ninyo, ginawa ng Papua New Guinea? Dahil sa inagrabyado sila. Katulad ng ginagawa ngayon sa Pilipinas. Mga kaibigan, meron bang pakikitungo na ganun? Inaagrabyado mo yung bansa na sinasabi mo, kaibigan mo. Pagkatapos puro sa'yo lahat ang pakinabang. Dinidiktahan mo ang ekonomiya nila. At kinokontrol mo ang ekonomiya ng mga bansa. Ano ginawa ng Papua New Guinea? Sinwindel na sila. Ayaw na silang bayaran. Alam nyo ang dahilan? Yung kanilang national security. Ginagamit na ng China yung kanilang mga itinayong negosyo katulad ng Huawei. Communication yan para labagin ang national security ng Papua New Guinea. Para mawalan sila ng laban. Katulad ng ginagawa ngayon na pinapayagan ng ating gobyerno. Sipin ninyo yan. Ito. Sabi ni Pompeo, it was time for Southeast Asian governments to reconsider their own relationship with firms working in the sea. Ito yung tinutukoy nilang mga kumpanya na ginamit ding kumpanya ng China sa pagtatayo nila ng artificial island. Tinambakan yung mga teritoryo natin at tinayuan ng mga facilities. Ito pa nga si Lorenzana nagsasabi, nandyan na yung mga armas nila. Para saan yan? Di, ipinapahamak tayo. Imbes na dun sa mainland China, nakalagay ang mga missile nila para makipaggera man ng Amerika sa kanila, hindi tayo masasali. Hindi. Dito dinadala ng China ang gera sa Pilipinas. Mga kaibigan, para dito tayo ang gaganap ng mamamatay sa gera ng China. Nanililikhang gera ng China. Mga kaibigan, sabi niya ni Pompeo, dapat daw i-reconsidera yung relasyon dito sa mga kumpanya na yan na nagtatambak dyan sa dagat. Katulad dito sa Pilipinas, di ba dagat yan? Yung coastal natin na kinokontrol na ng mga inche, kasabwat itong mga opisyal, DENR, naturingan, nakaupo dyan, retired AFP. Mga kaibigan, si Simato, ginagamit niya yung masisiba sa pera, natauhan niya sa pagpapayaman nila, nang walang pagpapahalaga. Walang,
ano ba tawag doon? Yung walang pakialam. Kung ano ang kahit mapahamak ang bansa at ang mamamayan, importante magkapera sila. Ang sabi ni Pompeo, don't just speak up. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kailangan nating mga mamamayan na tayo ang gumanap ng papel. Na magsalita tayo laban sa China, manindigan tayong mga Pilipino laban sa ginagawang paglapastangan sa ating kasarinlan, mga kaibigan, sa ating soberenya ng China. Ang sabi ni Pompeo, don't just speak up, but act. Huwag kayong magsalita lang. Kung hindi, kumilos kayo. Yan ang panawagan ni Pompeo sa 10 foreign ministers ng Association of Southeast Asian Nations, ASEAN, sa ginanap na online summit. Online pala ito. Kumbaga, teleconference. Reconsider business dealings with the very state-owned companies that bully ASEAN. I-reconsider ninyo ang negosyo. Diyan sa mga state-owned companies. Ibig sabihin, pag-aari ng gobyerno ng mga kumpanya yan. Lahat ng kumpanya ng China, kumpanya ng gobyerno nila eh. Kontrolado lahat ng gobyerno. Na mga nambubuli sa ASEAN coastal states in the South China Sea. Sipin ninyo, di ba ganyan na sinasabi natin? Don't let the Chinese Communist Party walk over us and our people. Huwag tayong pumayag na itong komunistang inchik. Tapakan tayo at ang ating mga mamamayan. Mga kaibigan, sabi naman ng foreign minister ng ni foreign minister Pham Binh Minh ng Vietnam, this has eroded trust and confidence, increased tension and undermined peace. Yan itong ginagawa ng China ay sumisira o nagpapaguho sa tiwala at kumpiyansa at nagpapalala ng tensyon na minamaliit ang kapayapaan, seguridad at ang rule of law in the region. Sabi ko sa inyo yung rule of law, doon tayo lagi. Huwag tayong lilihis doon. Walang masama na maniwala ka kung kanino. Pero pagdating sa national interest, pag sinabi mong national interest, kasama ang national security, lahat, ano tawag mo dyan? Yun ang rule of law. Katulad halimbawa sa pinag-aagawan teritoryo, atin yan. As far as the law is concerned, base sa UNCLOS decision na pabor sa atin, kinikilala ng Amerika at ng mga kaalyadong bansa, itong mga Southeast Asian countries na ito, kinikilala nila, European countries, yung desisyon na yan. Kaya tayong mga Pilipino na lang ang pag-asa ng ating bansa, ng ating mga anak, ng ating
mga susunod na henerasyon. Hindi lang tayo dapat magsalita. Ha? Mga kaibigan, yun ang sabi ni Pompeo. Yun ang sinasabi natin, di ba? Iparating natin. Paano mo ipararating ang malakas na mensahe? Huwag tayong umasa dyan sa mga nagrararally labang kay Pemberton. Pero sa China, ayaw mag-rally niyan. Paano? Komunista rin eh. Mga kaibigan eh. Oh. Ang ideology nila eh, communist din eh. Oh. Ayaw daw nila ng diktadorya. Ano ba tawag mo sa China? Di ba dictatorship yun? Komunism eh. Kaya doon hindi malaya ang media ron. Ultimo mga reliyon doon, sinusunog. Yung ginawa sa Mongolia. Sa China mismo, merong isang lugar. Xinjiang ba yun? Ang mga nakatira doon, mga isang sekta ng Muslim. Inuunti-unti na sila. Nire-restrict na sila. Lahat sila naka-CCTV. Ha? Hindi na sila makakilos doon. Ipinagbabawal na ang relihiyon nila. Sipin ninyo yan, ha? Mapa-Kristiyano, mapa-Muslim, pinagbabawal sa China yan. Komunista yan. Sabi ko nga sa inyo, ang komunista, walang Diyos yan. Oh. Bawal sa kanila yan. Ang tawag nila sa relihiyon, lason. Mga kaibigan. Oh. Kaya, yun lang ang pag-asa. Tayo na mismong mga mamamayan na lang. Dahil wala na. Umaamin na ang gobyerno. Ultimong, itong mga taga-National Defense, Armed Forces of the Philippines, sa halip na hindi sila sumunod sa illegal na pinag-uutos sa kanila sapagkat taliwas sa kanilang sinumpaang tungkulin. Yung pinagagawa sa kanila, huwag kayong makialam dyan sa isipin mo yun. Parang sinabi, huwag mo ipagtanggol yung bansa mo. Ikaw pa may kasalanan pag nagtanggol ka sa bansa mo. Isipin mo yun, mga kaibigan. Oh. You know, ang pinaka magagawa na lang nating mga mamamayang Pilipino para sa ating bansa. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang
bayan ko